Samantala, alamin natin ang opisyal at updated na ulat sa lagay ng panahon sa bansa. Hatid ni April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April? Salamat, Ralph. Happy birthday! Balita tumama sa kalupaan ng southern tip ng Davao del Sur si Bagyong Christine. Para sa update, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar. Magandang gabi sa iyo, April. Yes, ano na ang status nitong si Bagyong Christine? Si Bagyong Christine ay patuloy na kumikilos sa direksyong west-northwest at ito'y lumalayo sa Davao del Sur. At nakataas na po ang public storm warning signal number 1 dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya ito yung nasa Davao del Norte, Davao del Sur, kasama ang Samar Island, Davao Oriental, Compostela Valley, southern part ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi at Southern Palawan. Okay, at dahil nga tumama ito sa kalupaan kanina, no, saan ba susunod na maglalandfall ang naturang bagyo? Ating forecast track ay posibleng tumama ulit itong bagyong si Christine sa Basilan bukas ng umaga at maaaring magkaroon ng 3 landfall dito sa southern tip ng Palawan Thursday ng umaga. Okay, at ano ba yung mga possible scenario na binabantayan natin? May posibilidad ba ito na lumakas pa sa pagiging isang tropical storm? Nandiyan pa rin ang posibilidad na ito yung lumakas, na maging ganap na tropical storm. Bukas ng hapon ay ito yung babantayan natin dahil ayon sa ating forecast track, bukas ng hapon ay nasa Sulusi itong bagyong si Christine. Okay, at dahil nga bahagyang bumilis ang pagkilos nito, no, kailan ba natin naasahan na lalabas ng paraan naturang bagyo? So, bumilis ang kanyang pagkilos. Kaninang umaga ay 22 km per hour. Ngayon ay nag-24 km per hour. Kaya inaasahan po natin na Thursday afternoon ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At Alzar, no, kanina sa press briefing na banggit mo, gaano ba kadalas ang pagkakaroon ng bagyo kapag Pebrero? Napaka-rare na mabuo ang bagyo sa buwan ng Pebrero dahil mula 1948 hanggang 2013. So, 65 years ay 21 na bagyo na buo sa buwan ito. Okay, pero bukod dyan, wala naman na sana tayo naasahan na bagyo ngayong Pebrero. Sa tingin namin, sa loob ng 3 araw, wala tayong nakikitang low pressure area sa labas ng park, pati bagyo, wala tayong nakikita sa labas ng park. Okay, at ano kaya magiging lagay ng panahon natin ngayon hanggang bukas? So, masungit ang panahon dito sa Visayas at Mindanao. Naasahan po nila pa rin na maulap na may mga moderate to heavy rains. Kaya po patuloy na paalala ang Pag-asa na ating makababayan na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. Dito naman sa Luzon ay pero lang may southern part ng Palawan dahil nakataas ang public storm warning signal ay good weather pa rin tayo at dahil naapektuhan tayo ng hanging amihan. Kaya sa halimbawa sa Metro Manila, makakasan pa rin tayo ng bahagyang maulap na may mga light rains lamang. Okay, at bukod pa dyan, paalala na lang sa ating mga kababayan, no? Bukod dun sa mga under public storm warning signal, ay nakataas pa rin ang gale warning. Paalala na lang sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mangingisda. Tama, dito sa northern at eastern seaboards ng southern Luzon, eastern and central seaboards ng Visayas, at eastern seaboards ng Mindanao. So, inaasahan pa rin natin sa araw na ito na maalon ng ating mga karagatan. Malalaking alon po yan dahil sa epekto ng Christine plus yung amihan. Kaya bawal munang kumalaot ang ating mangingisda. Kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Okay, maraming salamat, Alzar. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio para sa latest dito kay Bagyong Christine. Patuloy ang ating pagmumonitor kay Bagyong Christine dito mismo sa Pag-asa, kaya tutok lang sa PTV kada oras para sa Panahon TV Express. At uling balita mula dito sa Pag-asa para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio.